Hello, hello! Kakaiba ang experience natin nung nakaraang weekend dahil nagkaroon tayo ng chance na makapag-tour sa isang cruise ship. May pinsan kasi akong nagtatrabaho sa isang cruise ship at dumao nga yung barko kung saan siya nakasakay dito sa Auckland, New Zealand. Actually, last year or 2 years ago ay ini-invite niya na nga ako na makipag-meet up sa kanya at kung gusto ko daw na mag-tour sa loob ng barko kung saan siya nagtatrabaho. But then, hindi yun natuloy dahil masama ata yung panahon that time. So, a few weeks ago ay minessage ako ng pinsan ko na dadaong na naman daw dito sa Auckland, New Zealand ang barko kung saan siya nakasakay. At kung gusto ko nga daw na mag-tour sa loob ng barko. And ayun nga, agad-agad ko nga kinwento kay Carlo and Clay at sobrang excited nga kaming tatlo dahil hindi pa namin yan na-experience ever. Kaya tara at ipapakita ko sa inyo yung mga videos na nakuha ko nung nag-tour kami sa loob ng ship para naman lahat tayo ay magka-idea kung ano ba ang itsura nito sa loob. Pagpasok nga naming tatlo ay amazed na amazed talaga kami at napawaw talaga kami sa itsura ng loob nito. Ang name pala ng cruise ship na pinuntahan namin ay yung Cunard Queen Victoria. And sabi nga ng pinsan ko, ang design daw nitong Queen Victoria ay very simple lang or classic. Sabi pa nga ng pinsan ko na usually ang nag-cruise sa cruise ship na to ay mga matatanda or mga retirees. Kaya yung design, pati services and amenities na ino-offer ng cruise ship na to ay ideal para sa mga matatanda. Sa sobrang excitement namin ay a few days ago bago yung meet up ay nag-google na nga kami kung ano ba yung itsura nito para naman may idea kami ng konti pagpunta doon. Sobrang nakakatuwa dahil itong meet up namin ay parang reunion na din naming magpinsan. And sa pagkakatanda ko nga parang 2 decades ago pa since nung last kaming nagkita at ngayon nga pare-parehas na kami may mga pamilya. Itong pinsan ko nga palang si Prince ay nag-work sa cruise ship for 5 years na kaya naman alam na alam niya na ang kalakaran dito sa loob. Ang sabi niya nga itong Queen Victoria daw ay maliit pa daw ito at may mas malaki pa nga daw ditong mga cruise ship. Pero ang sabi niya mas pinili niyang dito magtrabaho dahil syempre mas maliit na barko ay mas magaan din ang trabaho. Kung kami ay amazed na amazed at sobrang namamangha sa mga nakikita namin sa loob, siya naman ay paulit-ulit na sabi na nasasawa na daw siya, which is understandable kasi ito yung laging nakikita niya sa araw-araw. And alam nyo ba na pagpasok, ang makikita mo ay halos mga Pilipino ang empleyado ng cruise ship na to. Kaya sobrang nakaka-proud bilang isang Pinoy na kahit saang bansa at kahit anong trabaho ay talagang nag-e-excel ang mga Pinoy. Kung mapapansin nyo ay halos walang tao ang makikita kayo sa video dahil halos lahat ng passengers ay lumalabas din ng barko para mag-roam around kung saang lugar sila nakadao. Sabi nga ni Prince, ang presyo daw kung gusto mong ma-experience ang mag-cruise ay nasa $70,000 and that's per head. And nakadepende pa daw yan kung ano mga services and amenities ang gusto mong i-avail dito. So, syempre, mas madami ay mas mahal din. Tinanong din nga namin kung ilang pasahero ang nasa loob ng ship at ang sabi niya nga nasa 1,000 to 1,200 ata yun yung na-mention niya. Tinanong din namin kung ilang mga empleyado ang nagtatrabaho sa loob ng ship na yon and ang sabi niya nga nasa 1,000 din daw ang nagtatrabaho doon. Meron din pala sa loob na mini casino at kung gusto mo nga maglaro at itry yung luck mo ay pwedeng-pwede mong gawin dito. Maliit nga lang daw ito pero sa ibang cruise ship ay malalaki talaga ang casino. May mga friends and kakilala pala ako na nagtatanong kung paano daw ba makapasok sa isang cruise ship at makapag-tour. Well, sa case namin ay since may pinsan ako or kakilala sa loob ng barko and I think isa sa mga privileges nila na pag dumaong sila sa isang lugar at may kakilala sila or kapamilya and kung gusto nilang papasukin at makapag-tour sa loob ng barko ay kailangan lang mag-submit ng ID details at i-request yun for approval. Once approved, on the day ng tour ay kailangan nyo lang i-present yung original ID kung anong ID yung sinubmit ninyo for approval. Bago kayo pumasok or sumampa sa ship, ay kukunin ng security yung IDs na pinresent nyo at ibabalik lang yan sa inyo after ng tour ninyo at bago kayo lumabas ng ship. Ang pagkakaroon ng chance na makapag-tour ng libre sa loob ng cruise ship ay isang malaking privilege kaya iwasan natin ang sobrang ingay sa
loob at i-maintain natin ang kalinisan at i-make sure natin na wala tayong madadamage na gamit sa loob ng cruise ship. Ang pinaka-highlight nga ng tour namin ay yung buffet. Actually, hindi namin ine-expect na libre pala ang buffet dito sa mga magtutour. And nung around 12 o'clock na ay nagyaya na nga si Prince na pumunta na daw nga kami at kumain na nga daw sa buffet. Hindi na nga ako nakapag-video doon sa buffet dahil medyo madaming tao doon at nakakahiya naman dahil may mga passengers din doon na kumakain. Napakadami ng selection ng food at masasarap talaga ang pagkain nila. Pwede ka din doong magpasadya ng pizza kung anong gusto mong toppings at pwede ka din magpaluto ng pasta kung anong pasta ang gusto mong luto. After nga namin kumain ng buffet ay lumabas kami doon sa bandang may swimming pool at meron din doon kung gusto mong mag-burger at umorder ng hot dogs at mga side dishes nila like onion rings at french fries ay pwede ka ding umorder. Since busog na busog pa kami from lunch, ay nag-order pa din kami ng tig-isang order ng hotdog at burger para naman matikman namin. Kung nagko-cruise pala kayo dito at may mga anak kayo, pwede nyong ipa-babysit yung mga anak nyo para naman kayo mag-asawa ay makapag-avail ng mga services and amenities na ino-offer ng cruise ship na to. Para naman masulit yung ibinayad ninyo sa cruise ship. Kaya talagang kung may ekstrang pera kayo at gusto nyo talagang makapag-relax, ay isa sa mga options ay mag-cruise kayo dahil nasa loob na lahat ng mga kailangan ninyo. So I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. See you again next time. Bye!